Sa bawat sulok ng mundo, may mga bansang nag-iingay, may mga bansang nag-aaway, at may mga bansang tahimik lang. Tahimik na umiiyak dahil wala namang gustong makinig sa kanila. Isang bansa na kung ilalagay mo sa group chat, walang nagre-react. Mas kawawa pa sila sa tagahugas ng plato ng kanilang family reunion. Hindi lang to kwento ng isang lugar. Ito ay kwento ng isang buong bansang mayaman sa lupa pero milyon ang nagugutom. May langis pero walang ilaw. May sariling gobyerno pero walang sariling boses. At ang masakit, walang gustong magsabi kung ano ang totoong nangyayari. Pero syempre, ibubulgar ko. Bubuksan natin ang kwento ng isang bansang nilalamon ng disyerto, pinapatahimik ng diktadura at kinalimutan ng mundo. Kilalanin ang bansang Chad. Bansang mas tahimik pa kay Mark. Pa-subscribe naman dyan. Nasa puso ng Afrika ang Chad, pero hindi napapansin, hindi pinapakinggan at hindi sineseryoso. Para siyang kaklase mong tahimik pero may pinagdadaanan pala. 20 milyon ang populasyon pero parang nasa 19 milyon ang nagtitiis sa gutom at kahirapan. May ginto, may langis, may uranium, may mga mineral na pwedeng maging kasing yaman sana ng Dubai. Pero ang tanong, bakit ang Chadians hindi man lang makarating sa kuryente? Dahil lahat ng yaman ng Chad napunta hindi sa bayan kundi sa ilang nakaupo sa trono. Noong early 2000s, buladas ng mga nasa pwesto, kapag nagpump sila ng langis, yayaman daw sila. Magkakaroon ng schools, hospitals, magiging progresong bansa. Pero budol lang ang lahat, parang pag-ibig na pinaasa. Lahat ng sinabi, lahat drawing. Imbes na development, ang tinutukang palakasin lamang ay military. Ang pinagputahan sa langis, pinag-shopping ng tangke, armas at nagparami ng sundalo para mas tumagal sa pwesto ang mga nasa taas. Nakakalungkot na hindi naambunan ang mga mamamayan. Sa ilang rehiyon, less than 5% lang ng bahay ang may kuryente. Mantakin mo, mas malaki pa ang chance mong manalo sa ML kaysa magkakuryente ang mga taga-Chad. Ang hospital nila, nako po, isang doktor kada 25,000 na tao. Parang isang cashier sa grocery na buong bayan ang nakapila. Malaki din ang bansang Chad. Mas malaki pa sa pinagsamang France at Spain. Pero yun nga lang pinakamahirap puntahan. 80% ng mga tao ay farmers. Pero kapag pumalyang ulan, ubos ang lahat. Dahil ang ekonomiya nila, pray for rain system. Kung sa ating sobra sa ulan, sa kanila, kulang na kulang. At dahil surrounded sila ng Sudan, Libya, Nigeria at Central African Republic, nakasinggulo din nila. Wala silang magawa kundi magantay ng milagro na sana isang araw may titindig sa kanila para puksain ang mga kupal sa kanilang gobyerno. Kung sa North Korea kahit papano may turista, sa Chad mabibilang lang ang mga has. Sino ba ang gustong ma-encounter ang mga rebelde at military checkpoints sa isang araw? Kaya wala halos lumalabas na balita sa bansang ito. Walang gustong pumunta dahil delikado. At ayaw ng gobyerno na may magsabi ng totoo kung ano ang nangyayari sa bansa nila. Ang journalist, bawal na bawal. Ang mahuling nagre-report ng kanilang kabalbalan, pinapatahimik ng tuluyan. Mga website na banta sa gobyerno, block. Ang internet, cut. Protest, bawal. At kung magre-reklamo, delikado. Ito ang laging numero unong dahilan ng bawat naghihirap na bansa, ang dynasty. Since 1990, isang pamilya lang ang naghari, ang pamilya ni Idris Deby, na 30 years naging diktador
bago namatay sa isang battlefield laban sa mga rebelde. Ang pangyayari ay isang pambihirang kaso. Isang pangulo ng bansa ang namatay sa labanan habang kumikilos bilang commander. Nagdulot ito ng biglaang galawan sa pamumuno. Agad na pinalitan siya ng junta militar at automatic na pinalitan siya ng kanyang anak na si Mahamat Debi. Bilang interim leader, parang family business lang. Sabi nila, huwag mag-alala, 18 months lang magkakaroon ng eleksyon. Pero ang nangyari, yung 18 months naging 36 months hanggang naging unli na rin. Eleksyon, wali. Ang pangako, failed. Demokrasi, delay. Ang mga tao, pinaasang nakanganga. At yun na nga nabuisit na rin ng mga tao. Noong October 2022, libo-libo ang nagprotesta. Imbes na pakinggan sila ng gobyerno, pinaulanan pa sila ng bala. Hundreds ang deadball, libo ang inaresto, marami ang hindi na nakita, at sinamahan pa ng internet blackout. Imagine mo may rally dito sa atin, tapos biglang no internet for 1 week. Nako, riot lalo malamang. Pero sa Chad, normal lang. May isa pa silang kaaway, ang Sahara Desert. Taon-taon may mga village na nilalamon ng buhangin. Ang agriculture nila bagsak. Walang tubig, walang mapuntahan ng mga tao, di nila alam kung saan sila kukuha ng makakain. Nag-aaway ang communities, tension kahit saan. Ang sakit isipin pero totoo. Maraming mapagkukuha ng yaman ng Chad. Sagana sila sa ginto, langis at uranium, pero parang forbidden treasure. Pinagdamutan ang mga pobreng tao. Ang may access lang, yung nasa taas na babad sa aircon. Yung sa baba na nakabilad sa disyerto, isa sa kada 3 bata ang malnourished. 40% below poverty line. Walang trabaho, walang maayos na kalsada, walang hospitals at walang kalayaan. Pero ang mundo, tahimik, deadma, parang walang nangyayari. Ang UN, concern lang. African Union, concern lang din. Ang lahat concern, pero hanggang concern lang. So ang tanong natin ngayon, bakit hindi nakikialam ang UN at ICC? Ito ang nakakalungkot na dahilan. Ang UN ay hindi Avengers. Hindi sila pwedeng mag-teleport sa isang bansa at magsabing, "Oy, human rights violation yan." Dahil ang UN, wala silang sariling sundalo. Wala silang sariling tangke. Kailangan nila ng pahintulot ng mismong gobyerno. At sino ang gobyerno sa Chad? Yung pamilya na ayaw ng may kumukontra. So syempre, hindi sila bibigyan ng permiso. Yan ay isa lamang hadlang sa UN. Marami pang ibang dahilan na talagang malabong makapasok sila. At syempre itatanong nyo rin, bakit hindi nakikialam ang ICC? Una, hindi member ng ICC ang Chad. Hindi sila signatory. Hindi sila under ICC rules, so hindi sila pwede basta imbestigahan. Parang hindi ka pwedeng pagalitan ng teacher kung hindi ka naman enrolled sa school nila. Bukod dyan, mahihirapan sila makakuha ng sapat na ebidensya. Dahil walang media, walang observers, walang access, paano magkakaso ang ICC? Yan ang masaklap na katotohanan. Kaya mga bossing, hindi lang dictatorship ang pinaka nakakatakot na parte. Hindi rin kagutuman, hindi rin desert. Ang pinaka nakakatakot ay ang katahimikan ng mundo. Yung tipong kahit sumigaw ka, ang buong bansa wala. Parang nakamute sa remote control ng mundo. Kung ang kalayaan ay karapatan ng lahat, ang pagiging tahimik ay minsan isang uri ng karahasan. Kaya minsan kahit malayong bansa, kahit hindi nating kapitbahay, dapat natin silang marinig. Dapat natin silang kilalanin. Dapat natin silang makita. Dahil ang Chad ay totoo. At kung magpapatuloy ang mundo sa pagbaliwala, mas maraming bansang tulad nito ang lulubog sa dilim. Kung nagustuhan mo tong biyahe natin sa bansang halos wala nakakakita, palike naman dyan, pa-share at syempre mag-subscribe.
Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na kwentong pang Tito John's TV.